malinaw lahat po tayo bulag sa identity ng mga taong to. So, kaya ganun kahalaga. Kaya ngayon, yung mga tanong po nila, bakit ganun kami kapursigido na imbitahan sila? Dahil sila nga lang po ang makakasagot nito. Alam mo, sa totoo lang, ang pakiramdam namin, medyo nababastos na rin yung komite namin. So, siyempre, kami naman bilang mga miyembro, isipin po ninyo, lahat ng alibay ginawa na rin po nila. Tomorrow will be the 6th hearing. Sa 6 na po niyan, hindi kami sinisipot kung ano-ano po yung mga dinadahilan. At nakikita po natin dito, itong mga hindi maipaliwanag, na tanging sila lamang ang makakapagpaliwanag. So parang para sa amin, itong ginagawa po nila sa Kamara, waste of people's money rin to. So sana naman this time makipag-cooperate na rin po sila. Kung totoo man yung sinasabi nila na wala silang kinalaman, ito na po yung pinaka-tamang lugar para maipaliwanag po nila lahat ito. When it comes to, sinasabi po natin na highly suspicious yung sa stroke line ng ballpen, tapos yung sa date na parang advance pero wala namang confidential funds existing with that, ang tinutumbok po ba ng komite na ma-ferret out is kung hindi isahang upuan ginawa yung mga resibo na yun just to make up with yung natuklasan ng COA against the OBP, sir? Kasi ang suspecha po namin dito, naglabas sila ng acknowledgement receipt after ng AOM, Audit Observation Memo. At hinihingian sila ng mga evidence. So, dun po sila naglabas ng ano. Kaya po, tanging sila lamang po makakapagpaliwanag nito. So, kaya nga po sa amin naman, we are giving them all the opportunities na maipaliwanag ito. Na sa ganun, at least, malaman natin kung sino po talaga nagsasabi ng totoo. But as it looks like now, Kong, mukhang minadali nilang maglabas ng mga resibo to make up with kung ano yung na-notice ng COA sa kanila. Yun po yung lumalabas kasi sa mga pangalan na ginamit, parang wala namang mga ganong tao. Tapos dun sa mga dates na nilabas nila yung acknowledgement receipt, ito yung mga dates na walang confidential fund, ang OVP at ang DepEd. At hindi lamang po isa, 2 o 3. Marami pong mga acknowledgement receipt na labas sa mga buwan na walang confidential fund. And on top of that, may mga nakita rin po tayo na mga pangalan, iba-ibang pangalan, pero yung stroke, kung paano po ito sinulat, parang pare-parehas. At pati po yung tinta ng ballpen na ginamit, parang pare-parehas. Sir, just a follow-up. Do you mean to say yung mga acknowledgement receipts were fabricated only? Kasi di ba ang acknowledgement receipt, if I'm not mistaken, ginagawa yon after mo ma-release yung pondo at na-acknowledge nung... Oo, tinanggap po. Tinanggap, di ba? So, do you mean to say pineke lahat yun, sir, yung 158? Well, kung hindi po nila masasagot ng maayos, ganun yung lumalabas. Kasi alam po ninyo, kung titignan ninyo yung acknowledgement receipt na binibigay po nila, pro forma, pare-parehas. Diba? And because of the volume, more than 600 million, so medyo talagang ang dami rin. Kaya nga, kung titignan mo, yung mga iisa-isahin mo, talagang ma-overlook mo kung hindi talaga totoo Kung wala naman talaga nakatanggap Ngayon, ang tanong namin dito, saan napunta yung pera? And you know, it's very simple yung requirements. It's just an acknowledgement receipt. It asks for a signature, hihingi ng signature, ng pangalan, ng petsa. Ang daming acknowledgement receipts doon na nakita namin. Merong walang petsa, meron pirma lang, walang pangalan. Meron pangalan, walang pirma. Meron mali ang petsa, hindi na ayon dun sa kung kailan ni-release, kung kailan dinisburse. So, alam mo, napaka-simple lang sana ng requirements para mai-release yun, hindi pa naigawa ng tama. So, it's very, on my end, talagang kaduda-duda. Magbibigay ka, maglalabas, 150,000, X amount, hindi man mapapirma, di ba?
Pare-parehas ang sulat, pare-parehas. If you go back to it, talagang yung pagsulat ng mga petsa, iisa lang eh. Iniba lang yung mga pangalan. Meron, wala pang pirma. Ang napakalaking halaga, pero ganito na nga lang ang requirement, hindi pa maitama. Kaya talaga pong, it casts doubt. And that's why we ask that the Vice President and the SDO ay magpakita at magpaliwanag naman. Thank you, Gab. Next question is from Sandro Ochoa of Millonario TV. Sir and ma'am, yung nabanggit nyo nga po, could it be a sign na minadali para lang masabi na merong masubmit? Yun po yung para lumalabas dito. And on the other side naman, hindi po kaya hindi lumilitaw, let's say itong si Mary Grace Piatos on yung iba pang signatories. Is it because, kasi nga confidential fund siya, baka naman ma-at risk yung buhay nila? Kaya nga namin iniimbitahan yung mga right person para at least may paliwanag nila. Kasi tanging sila lang nakakaalam kung ano po talaga, kung totoo ba to, yung identity nito. At kung lalagay naman sa alanganin, they can always ask for an executive session. And we'll definitely give it. I'm so excited to meet Mary Grace Piatos, di ba? Ibibigay namin sa kanya yung executive session na yun, magpakita lang siya. May 1 million pa siya. Thank you, Sandro. Joy Cantos from Filipino Star ngayon. Please proceed with your questions, ma'am. Good morning po, sir. Sir, na-establish po ba natin yung with regards to mga safe houses? Kasi, di ba, sir, gumasto sila na 16 million sa safe houses itong OBP po. Nagtanong po kasi ako sa AFP, hindi daw po sila mag-e-expend ng ganyang kalaking luxury na ng mag-access ng resources sa ganyang mga safe houses. Masyado raw pong luxury sobra. Totoo po, kaya nga po isa rin po yan sa mga importante na matanong dahil doon po sa kanila ipinesent ang acknowledgement receipt, wala po itong detalye. So, meron po dito kasi na dalawang resibo worth 1 million na safe houses na pumapasok po sa period na December 21 to December 31. Pero yung petsa po na nakalagay is December 26, yung isa, at yung isa December 28. So ngayon, ang tanong po namin, ito bang 1 million na to ay it covers the period December 21 to December 31 o yung period na December 28 to December 28 to 31 at saka yung isa December 26 to 31. So kung ganun po, mag-iiba po yung presyo per day. So masyado po namang malaki. Ano din ba ang detalye nito? Gaano ba ito kalaki? Saan ang location? So sa hotel po ba to? Kaya po, tanging sila lamang po ang makakasagot nito. Hindi pa po ba i-consider yung zonal value? Kasi pag dito daw po sa mga high-end areas, yun daw po yung mahal. Pero sa mga provinces po, doon usually yung safe houses ng AFP, hindi naman po gagastos ng ganyan. Ako muna. Ma'am, ako po, parte po ng distrito ko, ang BGC. Kahit po upahan po nila bilang safe house, yung pinakamahal na kondo, hindi pa rin po aabot sa ganon. Bilang taga doon po ako, hindi po talaga aabot. Maliban na lang po kung siguro 3 palapag po ang inupahan niya.